welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan at para sa inyong lahat po, dasal ko lagi ang inyong tagumpay sa kung anumang minimithi ninyo, pinagsisikapan ninyo, at inaasam-asam sa buhay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. At bisitahin nyo rin po yung Facebook page natin, Franz Byron, for announcement at mga inspiring post araw-araw. Proud po akong ipaalam po sa inyo na ready na ang libro natin at ready na to release our Feng Shui and Chinese Calendar or Chinese Almanac Companion, the Feng Shui for 2027, Year of the Goat. Okay? This is the book. Ito na yung libro natin for the Chinese Calendar for 2027. Punong-puno po ang laman ng libro na ito because the content of this book comes with isa sa mga kaabang-abang po na makikita ninyo sa libro ay ang pag-intindi po sa period 9. Sinama ko sa sinulat ko dito sa librong ito, Understanding Period 9 the Easy Way, para madali ninyong maintindihan ano ba ang tinutukoy ni Sir Franz na period 9. Kasi I keep on repeating this since last year about period 9. Tapos, kasama din po sa libro na ito ang ating daily almanac. Ang mga masuswerte at hindi masuswerteng activities, maswerte at hindi masuswerteng oras sa buong taong 2027. Nasa loob na ng libro na ito. At may bonus ako, okay? Ginawan ko ng bonus na bahagi ang libro na yan. Ito yung the practical tips on how you can use Feng Shui. The power Feng Shui tips na pwede nyong araw-araw gawin nasa libro na ito. That's the first book and we are selling that one simula ngayong araw na ito hanggang November lang po. This is our introductory price. Pero pag apak ng December hanggang 2027, aabot na po yan ng 1,000. Okay? Dahil kayo ang mahalaga sa akin. By the way po, 100 copies lang po ang mapoproduce ko ngayong taon. There will only be 100 copies at you have to be careful with my instructions mamaya ha. Dahil for you to be able to secure a copy, may susundin kayo na instructions, klaro na instruction. Huwag na kayong magchat-chat sa Facebook page natin, either sa Franz Byron or doon sa High Quality Crystals and Gems at magtatanong kayo ng how much. Ang code for this book is code B1 ALMCO, A-L-M-C-O, Almanac Companion. That's why ang code niya is ALMCO because that means Almanac Companion. Because the Almanac is our Chinese calendar, okay? So the code is B1ALMCO at ang presyo po nito is at 799, our introductory price po. The second news ay nandito na po yung complete Chinese Zodiac Feng Shui Guide. May pangalawang libro po tayo kung saan ang laman po nito ay ang complete forecast ng 12 animal zodiac sign pagdating sa inyong kayamanan, pag-ibig, karera at kalusugan nasa loob ng librong ito. Okay? Kasama din po sa sinulat ko sa loob ng pangalawang libro na ito ay ang Home Feng Shui Guide ninyo. Ano ang mga pwedeng gawin ninyo to improve the Feng Shui of your sala, of your bedroom, of your kitchen, of your dining area,
and of your entryway, of your entrance, sinama ko na po. Nasa libro na po ito, nasa loob ng libro na ito, okay? Including the 2027 Flying Star, nasa loob ng po ng libro na ito. Ano ba yung Flying Star? Ito yung mga direksyon na kailangang iwasan. Ito yung maswerteng direksyon because this is the wealth sector. Yung sektor na ito ay dapat hindi magtibag, hindi maggambala dahil that's the illness sector or sektor na makakabigay sa inyo ng malas. So, that's the Flying Star. And, just like the first book na pinakilala ko sa inyo, the Feng Shui Calendar book natin, the second book na ito ay isinama natin yung 21 days home energy reset para sa bahay ninyo. 21-day home energy reset checklist po. Ano yung mga gagawin ninyo to reset the Feng Shui energy, the pampaswerteng energy sa loob ng inyong tahanan. And there's another bonus po sa loob ng libro na ito, 9 money or wealth affirmation na pwede nyong i-recite araw-araw on the year 2027 para tuloy-tuloy na papasok ang pera, biyaya at blessings po sa inyo. Ang pangalawang libro natin ay nagkakahalaga. Introductory price lamang po ito mga mami. It's 599 pesos. Code is B2 Astro. Bakit Astro? Because astrological book po ito. Kung saan ang main topic natin ay ang 12 animal zodiac. Ano ang kapalaran na aasahan o naghihintay sa bawat 12 animal zodiac sign nasa loob ng libro na ito. At marami pa yung sinabi ko kanina, okay? So, take note of the code B2 Astro at 599. Introductory price po lamang ito. So, kung yung unang libro kanina, pagdating ng December ay magiging 1,000 na, ito naman will be at 890 something pagdating ng December. Ang makakauna lang po, by the way, the same with the first book, itong second book natin, 100 copies lang po ang available po nito. Kung bundle, kung dalawa ang bibilhin ninyo, makakasave kayo ng 99 pesos because yung dalawang libro ay magkakahalaga lamang ng 1,299. So, the code is bundle. Kung bundle po yung bibilhin ninyo or dalawa ang bibilhin ninyo. Ito po yung instruction ko po sa inyo. Isasend nyo po ang mga sumusunod 1, 2, 3 doon sa high quality crystals and gems na Facebook page. So, wala na pong magtatanong ng how much because the how much has been answered. Liban na lang, pag-apak ng December 1, doon na kayo magtatanong ng how much kasi yung mga presyong nakikita nyo sa screen, automatic mababago po yan. Book will be available on a regular price. Ngayon, nasa introductory or sale price pa tayo. Isang chat nyo lang po doon sa high quality crystals and gems. Type your complete name, your complete shipping address, and then the code ng libro. And then ilang kopya ba? Say for example, yung code is bundle. Bundle ang ibibigay ninyo. Tapos, one bundle, ibig sabihin, tig-iisa sa libro. Or code B1 ALMCO. Pag B1 ALMCO, ilang piraso nyo noon, okay? So, tell me right away kung ilang piraso yung kukunin ninyo. Kung code B2 Astro na libro ang gusto ninyo, yung tag 599, and you wanted to give it as a gift para sa mga mahal ninyo sa buhay din po, paparating yung Pasko. So, you wanted 5 copies of it. So, sasabihin, itatype nyo yung code plus yung ilang copies ang gusto ninyo. For this vlog, pag-uusapan natin paano bubuksan ang wealth vase na hindi mawawala ang swerte, na hindi mag-evaporate, okay? At magiging himala, biglang nawawala, biglang humina yung pangkabuhayan ninyo, biglang naging matumal ang pasok ng pera. Yun ang na-experience ng mga taong sinimulan nilang buksan o galawin yung wealth vase nila. And on this vlog, yan ang pag-uusapan natin kasi marami sa inyo
tulad ko rin po, ay gumawa ng wealth vase para sa taong 2026. At para sa mga mami na hindi nakagawa ng wealth vase, huwag kayong mag-alala, magkakaroon tayo ng vlog sa pagtatapos ng taon. Ang gagawin natin is the period 9 wealth vase po. Mas exciting yon. Ang wealth vase ay hindi lang dekorasyon. Ang dala niyan ay enerhiya. Okay? Ang dala niyan, it brings energy, good energy sa inyong tahanan at sa inyong buhay. At kapag mali ang pagbukas ninyo ng wealth vase ninyo, pwedeng sumama o maging hindi kaaya-aya ang daloy ng swerte nyo. Maraming mga Pilipino, mga kababayan ko, ang may wealth vase sa kanilang mga tahanan o di naman kaya sa opisina. Pero ang tanong, alam mo ba talaga kung kailan at papaano ito babawasan ng laman pag punong-puno na? At ang tamang proseso ng pagbabawas ng laman ng wealth vase ninyo. Marami sa atin ay nagkakamali sa ginagawa nila, kaya naman minabuti ko na pong ituro sa inyo ngayon. Ang topic na ito ay napakahalaga dahil marami sa inyo ay gumawa ng wealth vase. Sa susunod na taon, definitely, aasahan ko po na marami din po ang sasabay sa inyo. Wealth vase ay hindi alkansya. Okay? Separate po ito sa alkansya. Sa Feng Shui po, ang wealth vase ay imbakan ng swerte at yaman. Lahat ng laman na ipinapasok natin dyan ay sinadya natin para mag-ipon ng positive, good energy, chi energy para sa pera, para sa oportunidad, at para sa kasaganahan. Ang rule, ang laman ng wealth vase ay hindi basta-bastang ginagalaw, hindi basta-bastang kinukuha o binabawasan. Bakit? Dahil kapag binuksan mo ito ng walang tamang intensyon, wala sa tamang oras, wala sa tamang proseso, para mo na rin ginastos o sinayang yung naipon mong good energy, yung swerteng enerhiya. Okay? Kaya, ang golden rule natin, wag na wag bubuksan ang wealth vase natin. Kailangan lang natin itong buksan, unang-una, kung magre-refill tayo, kung magdadagdag tayo ng pera. Pangalawa, kung lilipat tayo ng bahay at opisina. Bakit po, Sir Franz? Dahil bagong tahanan, bagong opisina, dapat gumawa kayo ng bago at ibang wealth vase. Yung wealth vase ninyo na ginawa sa bahay na yan, o sa opisina na yan, o sa tindahan na yan, pag lumipat kayo, dapat baguhin ninyo. Pero, for us to transition na yung swerte ay tatawid sa kabilang tahanan, dadalhin nyo pa rin yung luma. Ipapasok nyo pa rin yung luma galing sa luma ninyong tahanan, sa luma ninyong opisina, sa bago nyong lilipatan, and doon gagawa kayo ng wealth vase. Another na dahilan kung kailan bubuksan natin at tatanggalin yung laman ng wealth vase, syempre, for emergency purposes lang. Biglang na-aksidente, tumalon yung pusa, nabasag, nasagi o di naman kaya in a manner na hindi sinasadya, nung naglilinis kayo ay nabasag ninyo yung wealth vase ninyo. At kung gagawin natin yung emptying ritual, yung talagang tatanggalan na natin ng laman yung wealth vase na yan, okay? Although hindi ko ituturo ngayong gabi yung emptying ritual, on this vlog, hindi ko isasali sa pagturo yung pag-e-empty o the emptying ritual. Mayroon tayong separate vlog para dyan. You have the reason and more reason to stay on this YouTube channel. Kailan dapat na hindi nyo gagalawin ang wealth vase ninyo? Hindi dapat bubuksan ang wealth vase ninyo. Iwasan po na gagalawin, hahawakan o bubuksan ang wealth vase na yan kung kayo ay nasa matinding emosyon tulad ng galit kayo, stress kayo, wala kayo sa mood,
wag na wag ninyong hahawakan ang wealth vase na yan. Huwag nyo rin pong hahawakan ang wealth vase na yan kung nagmamadali kayo, wala kayo sa focus, kung nag-aalala kayo pagdating sa pera, mga bayarin, yan, iwasan nyo po hahawakan nyo yan. O wala kayong malinaw na intensyon, yung parang pariwara yung isip ninyo. Ang enerhiya mo ang unang lalabas at lilipat sa wealth vase. Kaya iwasan po na hahawakan ninyo o bubuksan ang wealth vase kung nandun kayo sa mga kondisyon na binanggit ko kani-kanina lang. Kapag napuno na, Sir Franz, ang wealth vase namin and hindi pa natapos yung taon, ano ang gagawin? Ito na yung step-by-step guide na ibibigay ko sa inyo. Siyempre, yung pera na lalabas dito ay dapat po, you save it, deposit it in the bank, o pwede nyo pong ilagay sa alkansya. Pero yung focus natin ay ang tamang paraan at yung step-by-step na pamamaraan sa pagbabawas ng laman ng wealth vase natin. Unang-una, piliin mo yung tamang oras at araw. Nababawasan mo kung puno na ang inyong wealth vase, kung punong-puno na, siksik na, at kailangan mong bawasan, pumili ka ng tamang araw at oras na bubuksan mo ang wealth vase na yan. Kung nanonood ka ng mga feng shui calendar, monthly calendar ko, mag-focus kayo doon sa petsa na maswerte magbukas ng negosyo, maswerte groundbreaking, or it's a good day. May mga ganon na nabanggit sa petsa na yan, ibig sabihin, maswerte yan para magbukas kayo. That's a success day. Pwede rin, kung makalimutan ninyo, you can focus on linggo, araw na linggo, or established day on our Chinese calendar. Sa oras naman, mainam po na sa umaga lang tayo magbukas ng wealth vase between alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ito yung tinatawag natin na Dragon Hour. Pag Dragon Hour, ito yung maswerte, paangat yung enerhiya. Pwede naman sa new moon. If it's a new moon, maswerte rin na bubuksan natin yung wealth vase na yan para bawasan natin kung punong-puno na. Anong mga dahilan ang dapat nating, or anong mga oras at kondisyon ang dapat nating iwasan? Iwasan natin ang gabi, iwasan natin kung masama ang panahon, iwasan natin kung maulan, o di naman kaya iwasan natin kung may naganap na awayan nung ilang oras or nung umaga, may simula pa lang nung breakfast time, may nag-aaway na, may konfrontasyon na. Nako, that's a sign na wag mo munang gagalawin ang wealth vase ninyo. Ngayon po, bago nyo hawakan ang wealth vase ninyo para buksan at bawasan ang laman, nandito po ang step-by-step process para mag-purify po kayo. Dapat you yourself is clean. Dapat mag-purify muna kayo. Unang-una, dapat bagong ligo kayo, bagong hugas ng kamay, bago hawakan ang wealth vase. Maswerte kung magsusuot kayo ng damit na kulay pula, kulay ginto, o puti. Ito'y mas nakakaanyaya ng swerte at kasaganahan sa wealth vase bago nyo po ito hawakan. Pangalawa, magsindi kayo ng insinsong kandila. Mag-alay kayo ng dasal. Panginoon, or to the universe, nililinis ko ang enerhiyang ito para sa mas mataas na antas ng blessings. Or kung ano man, yung personal ninyong panalangin. Magtuloy-tuloy ang pasok ng pera. I am a money magnet. I am a magnet of blessings. Pwedeng ganon. Pangatlo, kasama sa pag-purify natin, punasan mo ang labas ng vase ng malinis na tela na may konting asin at basain mo ito ng konting suka para maalis ang negative energy na hindi makapasok sa wealth vase nyo po. Pangatlo ay mag-set tayo ng intensyon. Hawakan ninyo yung vase ng dalawang kamay,
ipikit ang inyong mga mata. That's the proper way of setting intention. Kung mabigat yung wealth base ninyo, mas mainam na kaupo kayo as you set the intention sa wealth base po ninyo. Ito po ang sasabihin natin. Salamat sa lahat ng biyayang naipon dito. Binubuksan ko ito ngayon para ibalik sa daloy ang kasaganahan at para ma-refill ng mas malakas o mas malaking swerte para sa pamilya ko. So, ito yung babanggitin natin habang nakapikit ang mga mata natin, habang hawak ng dalawang kamay natin ang vase. Ang intention mo at ang purpose natin dito ay para malak. Okay? At maprotektahan ang ating tahanan, ang ating buhay at ang wealth base ng kasaganahan. Step 4 po natin, ang tamang pagtatanggal ng laman. Ang tamang pagtatanggal ng laman, kukunin mo po yung mga pera, either perang papel o barya. Tatanggalin nyo po yon. Pero ang napakahalaga po ay huwag nyong tatanggalin yung ibang sangkap na inilagay natin sa wealth vase. At wag nyo pong itatapon yung laman at wag nyo uubusan ng pera sa loob. Mag-iwan kayo ng ilang perasong barya at perang papel sa loob. Kung magtatanggal kayo ng pera sa loob, wag yung sagad na sagad talaga. Mag-iiwan pa rin kayo ng barya, pera at ang ibang sangkap ilagay nyo sa loob. Wag nyong hahawakan o wag nyong pakikialaman. At napakahalaga po, wag nating itapon o wag tayong magtapon ng kahit anong laman na galing sa wealth base po natin. Habang nilalabas nyo po yung mga pera na naipasok nyo po, naipon nyo doon sa loob ng wealth base, banggitin nyo po ito, salamat sa proteksyon at kasaganahan, because a grateful heart is yung, alam nyo, yung marunong magpasalamat, yung marunong tumanggap at mapagkumbaba, tuwang-tuwa sa kahit maliit na blessings na natanggap niya, ay ang mga taong patuloy na binibigyan at dinadaluyan ng marami pang blessings. Step 5 natin, linisin natin ang ating wealth base. Gamit niyo po yung cloth na pangpunas na may konting suka at nilagyan ng asin. Pwede niyo pong i-wipe yung cover sa loob na portion at yung sa loob na bahagi ng wealth vase po ninyo. Pwede niyo po itong linisin. Refill, ibig sabihin, magdagdag kayo. Okay? Lagyan nyo, dagdagan nyo ulit ng additional money on the next coming hours and days. Ang tatlong pagkakamali na dapat nating iwasan, pag binubuksan nyo ito dahil curious lang kayo. Kaya, mas mainam po na huwag nyong i-display na makikita ng madlang people yung wealth base ninyo. Kasi baka yung mga pamangkin ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, biglang bubuksan yan dahil curious lang sila. Okay? Kaya na mas mainam yung hindi ito aagaw atensyon. Yung magtatapon kayo ng laman sa basurahan. Either may nakuha kayong punit na papel na napasok ninyo, o di naman kaya barya na hindi nabibili pero naipasok ninyo, tas nailabas ninyo, tas itatapon ninyo, it's a big no-no. Huwag nyo pong itapon, itago nyo na lang. At kung binuksan ninyo yung wealth base ninyo, nagalit kayo o takot kayo, iwasan nyo po iyan. At ang panghuling reminders o paalala ko sa lahat, ang wealth base po na itinuro ko sa inyo ay hindi mahika. Hindi ito magic. Ito po ay paalala. Paalala na ang swerte ay iniipon. Paalala na ang swerte ay inaalagaan. At ginagalaw o nire-refill, nilalagyan, tinatanggalan ng may pagrespeto. Kaya,
huwag basta-basta bubuksan ang wealth base ninyo. Buksan mo lang kung handa ka nang tumanggap ng mas malaking blessing dahil punong-puno na ang wealth base ninyo at handa ka nang magpasalamat sa mas marami pang blessings na darating. Ang tamang pagbabawas ng wealth base ninyo at ang tamang pagre-refill ng wealth base ninyo ay hindi pagtatapos, kundi ito ay simula ng panibagong cycle ng kasaganahan. Nakikita niyo po ngayon sa screen natin kung papaano, mga pamamaraan, papaano kayo makaka-avail ng Feng Shui Calendar book natin na nagkakahalaga lamang ng $799 as our introductory price. At yung pangalawang libro natin na naglalaman naman ng Feng Shui Guide para sa 12 Animal Zodiac na nagkakahalaga ng $599. Andyan po sa screen natin. Pupuntahan nyo po ang ating High Quality Crystals and Gems na Facebook. Magmensahe kayo, mag-message kayo. Ibigay ninyo in one chat complete name ninyo, complete shipping address ninyo, at yung code. Nakikita nyo yung code sa tabi ng mga aklat. Kung gusto nyo naman yung dalawa, yung bundle, na mas makakatipid kayo, pwedeng ang code niyan is bundle. Kung may napupusuan lang talaga kayong isang libro, so use the code lang of that specific book at ilang kopya po ang kailangan ninyo. Pag na-chat nyo na yan, maghintay lang po kayo ng confirmation response. Ninyo ay napagtagumpayan natin ang pamamahagi ng mga school bags sa mga mahihirap na mga lugar, sa mga mahihirap na estudyante, sa mga natamaan ng Yolanda, na bagyong Yolanda, ng lindol na napakalakas sa Cebu Province, at iba't ibang bahagi, yung mga tribo na hatiran natin ng school bags natin. Maraming salamat na isa katuparan ko po ito dahil sa tulong ninyo. At nakapamahagi din po tayo ng konting aginaldo at saya sa mga bata na nasa ospital nung nakaraang Kapaskuhan. At itutuloy pa rin po natin ito sa tulong ninyo. At sa pag-aambagan natin, mas magiging malawak at marami ang mabibigyan natin ng pag-asa. Para sa nais tumulong, maging kabahagi at maging katuwang ng magandang nasimulan natin, nasa screen po natin ang mga information, RCBC Peso account, BPI Peso account, at ang GCash account po natin.